Huwag nyo nang pasalihin ng fraternity ang mga anak nyo. Isipin nyo dalawa ang potential na mangyari. First, pwede siyang mapahamak sa hazing. Pangalawa, kahit nakasurvive siya sa hazing, forever siyang may possibility na makulong sa oras na may mamatay sa hazing dahil nga member siya. Kahit di pa siya pumalo, kasali siya as suspect. Kahit 20 years to 30 years from now. Kasi nga member siya. Kahit siya lang nga nagdala ng kape o tinapay, ano pa rin siya, suspect kasi nga member siya. Pointless, di ba? Sabi nila may mga areas daw ng body na pwede daw paluin at safe. Kasi nangalingan yan dahil doktor po ako. Wala pong nakasulat sa medical books na safe area para po paluin. Sa libro, it always say, first, do no harm dahil connected po ang buong katawan. Anong alam nyo sa human body na pwede nyong saktan at ma-assure nyo na hindi delikado? For parents, build good relationship with your kids from birth hanggang lumaki sila. So they won't need to subject themselves from pain and harm just to feel belong to a certain group. Fake kamarade rin naman yun. Sasaktan ka, tapos kung nag-survive ka, great buddies na kayo. Kalokohan yan. Ako nga na ama, ayaw ko silang saktan, tapos iba ang gagawa.